aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes na naman ho tayo ngayon. Nakalagpas ng Valentine's Day. Ikalabing-anim ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating mga balita,
Human Rights Group umihirit sa ICC na magpalabas na rin ang arrest warrant laban sa iba pang isinasangkot sa gera kontra illegal drugs ng Duterte administration. Senator Bongo itinanggi na sangkot sa war on drugs ng dating Pangulong Digong. Malacanang hindi bubusalan si Commodore J. Tariela sa pagsasalita sa West Philippine Sea. Agarang pagpapayos sa mga depektibong flood control projects ipinagutos naman ni Secretary Vince Dizon. Death toll sa lumubog na MV 3 Kirsten 3 sa Basilan umakyat na sa 57. Shearline easterly sa Amihan magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang Northeast Monsoon o Amihan, habang ang easterly naman ang siyang makakaapekto sa nalalawing bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, apektado naman ng shearline ang eastern section ng Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Rizal. Ang nasabing mga lugar ay makararanas sa maulap na papawiri na may kalat-kalat na mga pagulan na maaaring magresulta ng landslide at flash floods. Samantala, sinabi ng pag-asa, ang easterlies ang siyang magpapaulan at magdadala ng thunderstorms sa Western Visayas, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kasama naman sa apektado ng Amihan, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Asahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila, epekto pa rin ng easterlies. Sumampa na sa 57 ang bilang ng mga namatay dahil naman sa paglubog ng MV 3 Kirsten 3. Ito'y makarang makarecover ng Philippine Coast Guard ng karagdagan pang 3 bangkay sa katubigang sakop ng Balok-Balok Island kahapon. Ayon sa Coast Guard, batay sa pinagsama-samang datos sa mga otoridad, nasa 293 ang bilang ng mga survivor sa nangyaring trahedya. 22 na individual naman ang nanatili pa rin nawawala. Samantala, naghain na naman ng kaso ang Department of Transportation laban sa 3 opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina na manidirektang sangkot sa pag-issue ng Safety of Certificates para sa lumubog na vessel. Una nang sinabi ng DOTR, posibleng overloaded ang barko dahilan ng paglubog ng naturang sasakyang pandagat. Na naman! At ang pinakamalupit pa, yun daw pong mga life vest, nakakandado. Nasagip ng otoridad ang 3 mangingisda na una nang napaulat na nawawala sa katubigang sakop naman ng Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkaberya ang fishing boat na MJ2. Makarang magkaroon ng engine failure dahilan para magpalutang-lutang ito ng 5 araw sa karagatan. Kinumpirmahan ng Coast Guard spokesperson na si Captain Noemi Gebyab. Buhay ang naturang mga mangingisda at ligtas na nailipat sa FVCA Carmen 2. Ngunit nasawi ang isa sa kanilang kasamahan. Isa rin na niya sa mga survivor ay nasa mahina ng pisikal na kondisyon at kinakailangan agad ang atensyong medikal. Batay sa inisyal na investigasyon ng Coast Guard District Southern Tagalog, idiniklarang missing ang mga naturang mangingisda marang bigo silang makabalik sa Lian, Batangas matapos umalis noong February 9. Nagtungo sana sa may Ambil at Lubang Island, ngunit nabigo na ngang makabalik. Nakapagtala ang PBOX ng minor strombolian activity sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ayon sa PBOX, naiulat ang naturang aktibidad bandang alas 5:20 hanggang alas 5:28 ng umaga kahapon. Paliwanag ng United States Geological Survey, ang strombolian eruption ay pagsulpot-sulpot na pagsabog o pagbuga ng gas na nagdudulot ng incandescent lava fragments. Sa ngayon, 41 araw nang nag-aalbruto ang Bulkang Mayon, nananatili sa Alert Level 3 kaya't mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Mahigit naman sa 55 milyong pisong halaga ng shabu itinago sa pahina ng Biblia
Sa loob ng isang bagahe ang nasabat ng Bureau of Customs mula sa isang German national sa labor area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ang iligal na droga matapos makita ng isang X-ray inspection project operator ang hindi pangkaraniwang na imahe sa routine baggage screening. Dahil dito isinailalim sa masusing physical inspection ang bagahe at doon tumambag ang mahigit na 8 kilo ng puting crystalline substance na nakasilid sa lining ng maleta at 2 hollowed out Bible books na binalot ng plastic at duct tape. Agad na isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency ang naturang suspect para sa inquest proceedings at kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization Act. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, patunay ang naharang na panibagong kontrabando ng mahigpit na pagbabantay ng mga kawani ng Bureau of Customs laban sa ilang illegal na pagpupuslit ng mga produkto sa bansa, partikular na ng illegal drugs. Ito, walang iya, ginamit pang Biblia. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong modus na naman ito. No? Kaya lang halatang halata din naman. No? Makikita naman. Matibay ho yung mga screen na mga ano natin ngayon. Mga, ang tawag dito, X-ray machine dyan po sa NAIA. Kaya doon sa mga nagbabalak-balak pa, mag-isip-isip na ho sila. Arestado naman ng Bureau of Immigration ang isang Mongolian national sa Zambales dahil sa manoy espionage activities o paniniktik. Kinilala ang suspect na si Bulbatar Bulerdene, 30 anyos, dinakip na sa isang aviation academy sa Barangay Lipay, Dingin, Batangas. Nasasaad sa intelligence report, isa umanong highly trained pilot na may military background at graduate ng Defense University of Mongolia at Civil Aviation University of China ang naturang suspect. May lisensya rin umano siya bilang jet fighter pilot mula sa People's Liberation Army Air Force Aviation University at may karanasan bilang sundalo sa fighter aircraft operations. Naging dahilan ng alarma ang kanyang presensya sa Zambales dahil malapit ito sa West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Lumalim ang investigasyon matapos namanong magsagawa siya ng unauthorized reconnaissance sa solo flight exercises kung saan nakuhanan siya ng aerial photo ng Iba Airport at ng Palawig River area. Itinuturing siya ng Bureau of Immigration bilang undesirable alien at inukasan ang paglabag sa Immigration Act dahil sa aktibidad na hindi tugma sa kanyang visa at special study permit. Mukhang siloko. Naalarma naman si Senator Sherwin Galcherian hinggil sa manoy pag-leak ng mga tanong sa Professional Licensure Examination ng Professional Regulations Commission o PRC. Sa Senate hearing, binanggit ng senador na delikado ito dahil maaaring makapasa ang hindi kwalipikadong doktor, engineer, mga guro na posibleng magdulot ng panganib sa buhay at kaligtasan ng publiko. Ang pahayag ng senador ay kasunod naman ng ulat ng Second Congressional Commission on Education na may bahagi umano ng March 2023 Board Licensure Examination for Professional Teachers ang kumalat online. Samantala, ginit ni Rosita Navarro, chairperson ng Career Progression and Specialization Program Credit Accumulation and Transport System Committee for Professional Teachers, hindi nagmula sa loob ng PRC ang anumang leakage at may quarantine protocol sa mano sa paggawa ng exam. Ilman, lumutang sa pagdinig na posibleng nangyari ang leak habang isinasagawa mismo ang pagsusulit. Magandang umaga, Pilipinas! Nababahala na ang Commission on Population and Development sa kaso naman ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni CPD o CDP Executive Director Undersecretary Lisa Grace Bersales, 10% ng mga nanganganak sa bansa ay mga edad 19 anyos pababa. Ayon kay Bersales, hindi pa naman malaki ang bilang na ito, ngunit nangangamba niya ang CPD sa epekto ng maagang pagbubuntis sa mga batang ina gaya ng kabiguang makapagtapos sa pag-aaral. Hindi pa naman malaki ang contribution ng teenage pregnancy sa ating pagdami. Ang worry po ng aking opisina at nating lahat, pag ang ating mga teenagers ay nabuntis ng anak,
na nalilesen yung chance nila na makapagtapos, magkaroon ng mga opportunities, makapagtrabaho sa mga gusto nila talagang trabaho. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 3,612 births ang naitala na may edad 10 to 19 noong 2024, mas mataas kaysa 3,343 cases na naitala noong 2023. Maganda umaga, Pilipinas! Kids at Play, yan po naman ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2026. Bukas na po ang PAGCOR sa pagtanggap ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photo Contest. At tema nga po ay Kids at Play. Nagpapakita ito ng simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateurs, mga professionals, edad 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Al Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. O ngayon kasi nakikita natin mga bata, wala nang oras maglaro eh. Di ba? Nabubuhos ang oras sa katitiktok at paglalaro ng kanilang mga gadget. Ayon kay Chairman Tenco, ang mga simpleng laro, nag-i-instill po, nagtuturo ng disiplina, persistence, sportsmanship at resilience. Ito po ay mga values na dapat na didevelop sa mga bata sa kanilang formative years at magsilbing matibay na pundasyon sa paggabot ng kanilang mga pangarap. Sa paglalaro, nagsisimula ang pangarap, sa paglalaro rin nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwedeng salihan na conventional, mobile at drone categories. Ayan. Para ho siguro sa karagdagang pang impormasyon, puntahan ho ninyo ang website ng PAGCOR. Maganda umaga, Pilipinas! Marn Chief Minister Abdul Rauf Makakwa dinipensahan ang sarili mula sa mga taong inaakusahan siyang monafik o ipokrito. Nagbantang imbisigahan at papanagutin ang mga nasa likod ng paninira laban sa kanya. Detalye ng balita mula kay June Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Hindi na tuluyang napigilan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang sarili na sagutin ang mga mapanirang akusasyon at kung ano-anong tawag laban sa kanya na ilang buwan nang kumakalat sa social media. Magugunitang bago lamang ay nananawagan pa ng ceasefire si ICM Makakwa laban sa kanyang mga detractors bilang paggalang at paghahanda sa nalalapit na Ramadan. Ayon sa ilang malalapit kay Chief Minister Makakwa, mula nang maupo ito bilang kauna-unahang Provincial Governor ng Maguindanao del Norte Province na sa tuwing may media na pumupunta sa kanyang opisina upang kunin ang kanyang panig, ay mas pinipili man nitong manahimik laban sa mga bumabatiko sa kanya. Ayaw niyo manong may masaktan sa kanyang mga salita. Kamakalawa, isang kalatas ang inilabas ng Office of the Chief Minister. Nakasaad, for over 40 years hanggang sa kasalukuyan, ay taos puso niyang inalay ang buhay para sa pakikibaka, kapayapaan at sa transformasyon tungo sa pag-unlad ng buong Bangsamoro Region na kasalukuyang pinapanday. Kaugnay sa petisyong inihain sa korte laban sa kanya at sa 7 miyembro ng BTA, ayon sa kanya, tatapusin lang itong Ramadan at kung hindi pa mano siya matatanggal, ay meron namanong siyang mga tatanggaling tao sa BARM at maglulunsad mano sila ng formal investigation upang mahubaran ng maskara ang mga taong nag-file at pumopondo sa mga hakbang na ito na tinawag niyang Divisive Act para sa Bangsamoro people. Mensahe mula kay Chief Makakwa sa mga hindi na matanggap ang kanyang pamumuno sa BARM ay maaari naman maghain ng resignation. Hindi man makapaghihintay ang serbisyo publiko para sa Bangsamoro people. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran June 4:21 ang oras sa buong kapuluan, binigyan din ng National Grid Corporation of the Philippines. Handa ang kanilang infrastruktura. Subalit ang tunay na hamon ay ang kakulangan ng sapat na planta sa tamang lokasyon. Pinampirma ng National Grid Corporation of the Philippines na meron silang 10,260 megawatt available transmission capacity. Yan man, nilinaw ng kumpanya na hindi sapat
Ang mga power plant na kasalukuyan nakatayo sa mga strategic na mga lugar upang mapakinabangan ang nasabing mga kapasidad. Dahil dito nananawagan ang NGCP sa mga power generators o mga mamumuhunan sa enerhiya na magtayo ng mga planta at kumonekta sa grid upang matugunan ng lumalaking pangangailangan sa kuryente sa bansa. Agad naman kumilos si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel matapos maalarma ang mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija dahil sa pagbagsak umano ng presyo ng pulang sibuyas. Inatasan ng Bureau of Plant Industry na suriing mabuti ang numero at alamin kung anong mga hakbang na dapat ipatupad upang matiyak na hindi maapektuhan ang mga magsasaka at matiyak na merong murang supply. Ang reklamo ay pinarating sa pamamagitan ng Messenger noong February 13. Nagbababala na maraming imported na sibuyas sa mga cold storage facilities sa buong Region 3 at hinihinala na magdudulot ito ng pagbaba ng farm gate prices. Sa loob ng ilang oras, tinignan ng BPI ang kanilang Data Nerve Center, ang One-Stop Industry Revitalization and Information System o ORISIS o OSIRIS upang pinipikahin ang naturang sumbong. Ipinapakita sa dashboard noong February 13, 4:15 ng hapon ang monitoring report ng tinatayang 82% ng cold storage warehouses, ang 4,454 metric tons na imbak ng pulang sibuyas at 5,271 metric tons ng dilaw na sibuyas. Halos lahat ng nakaimbak ay imported. Sa average warehouse price na 30 pesos and 36 centavos per kilo ng pulang sibuyas, ang inventaryo ay tinatayang tatagal ng hanggang February 19 para sa pulang sibuyas at March 15 naman sa dilaw. Sa unang tingin, ang mga numero ay nagmumungkahi ng oversupply. Ganyan pa man, iba naman ang kwento sa konteksto. Isang inaabangan ay ang pagtaas ng panahon sa panahon ng lokal na anihan na inaasang mangyayari pa sa pagitan ng Marso at Abril. Ayon naman sa National Plant Quarantine Services Division ng DA, tinatayang nasa 8,000 metric tons ng pulang sibuyas ang masasakop ng sanitary at phytosanitary import clearances at valid hanggang February 15 lamang at kinakailangan dumating bago ang kasagsagan ng lokal na anihan. Maganda umaga, Pilipinas! Lilimitahan ng Department of Agriculture ang rice imports ng bansa sa harvest season para maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa pagpasok ng mga murang imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., limitado lamang sa 300,000 metric tons ang aangkating bigas para sa Marso at yun din sa Abril na pinakamalaking antas na sa nagdaang 5 taon. Ito niya ay mas mababa ng 65.5% mula sa rice import noong nakarang taon na umabot ng mahigit sa 800,000 metric tons sa loob lamang ng 2 buwan. Sinabi pa ng kalihim, sumang-ayon na rin ang mga rice traders na ibaba sa 150,000 metric tons ang import limit ng bigas sa mga susunod na buwan para matulungan ang mga Pilipinong magsasaka sa panahon ng anihan. Single motor at tricycle nagsalpukan sa Dinalupihan, Bataan. 4 ang sugatan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sugatan ng 4 katao matapos magsalpukan ang 2 sasakyan, ang isang single motor at isang tricycle na badya sa barangay New San Jose, Dinalupihan, Bataan, alas 2:41 kahapon ng madaling araw. Batay sa initial investigasyon, binabaybay umano ng tricycle ang slow lane mula barangay General Luna patungong Florida, Pampanga, habang ang single motorcycle naman ay may sakay na patungo sa barangay New San Jose, Dinalupihan. Sinakop umano ng motorsiklo ang linya ng tricycle na naging sanhi ng banggaan. Agad ay sinugod sa JC Payumo Memorial Hospital ang 2 driver at mga sakay nila para sa medical na atensyon. Samantalang dinala naman sa Dinalupihan Municipal Police Station ang mga sangkot na sasakyan para sa wastong disposisyon. Danny Kumilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa mga suki natin dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan, At magandang umaga ho sa lahat ng mga seafarers na pabalik ng Pilipinas.
Mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Amay talyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Uy, teka nga pala ha. Wala pang nananalo sa may wagang tunog. Ano ba naman kayo? Item lang yun na ginagamitan po ng kandila. Thermodynamics, ang prinsipyo ho ng physics na ginagamit dyan po sa bagay na ating pong hinahanap. Ito po ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 13,000. Ano yan? Basta ginagamitan nga naman thermodynamics. I-research po ninyo ang inyo pong mga sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number sa mga sasagot online. Kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Pagka naman hindi pa ho kayo nanalo naman, ewan ko na, giveaway na nga eh. Ayan. Alam mo ba niyo, muling pinatunayan din ng mga kabataang Pinoy ang husay sa larangan ng matematika. Matapos masunggit ng magkapatid na Aquino ang pinakamataas na parangal sa Horizon Olympiad Global Round, ginanap po ito sa New York City, USA. Itiranghal na top 1 ultimate winners ang magkapatid na sina Purple Pate B. Aquino, gold medalist at top 1 ultimate winner sa category 1. Si Trin Neo B. Aquino naman ay gold medalist at top 1 ultimate winner sa category 2. Sa isang panayam, hindi maikubli ni Purple Pate ang kagalakan sa kanilang tagumpay lalo na unang sabak pa lamang nila sa nasabing kompetisyon. Sinabi naman ni Trin Neo, ipinagmamalaki niyang maging bahagi ng mga pioneers sa nasabing paligsahan at sobrang nag-enjoy sa Horizon Olympiad. Maging ang kanilang ina na si Winnie Bautista Aquino ay nagulat at labis na na-overwhelm sa kinalabasan ng kompetisyon. Ayon sa kanya, hindi nila inaasahang ganito kalaki ang tagumpay ng kanilang dalawang anak. Bukod sa medalya, titulo, binahagi rin ng kanilang ina na bukas ang kompetisyon ng maraming oportunidad para sa scholarship sa isang universidad sa Brooklyn, New York. Ang tagumpay ng magkapatid na Aquino ay isang patunay ng talinong Pilipino ay world class at kayang makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Araw-araw may chance ka manalo ng 1,000 pesos at may kasama pang special MX3 gift pack. Gusto mo? Sali na sa MX3 3 o'clock. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang 32 na makalipas sa alas 4 ng umaga, mga mamis, laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. At mapahirapan ang self-concern pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, modern sabanong cotton, gawa po ito ng ACS. Uy, si Glidel Mercado, binahagi ang pakikipaglaban niya sa kanser. Aming bata pa namamatay sa kanser ngayon ha. Babalita sa atin yan ni Morley Alinio. Morley, anong kwento niya? Gising ng showbiz, trampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Simple lang at saglitan lang yung usapan namin nitong si Glider Mercado na kung saan na inamin sa atin, Kuya Angel, na siya ay may karamdaman, cancer. Nasa second stages daw ang kanyang cancer. Kaya daw hindi pa siya nakakapagtrabaho at hindi pa niya hinaharap ang kanyang showbiz career. Nagpapasalamat daw siya dahil nariyan ang kanyang asawang si Tonton Gutierrez na umaantabay, nag-aalaga at nagsisikap buhayin ang kanilang buong pamilya. Kontento at masaya raw itong si Glidel sa takbo ng kanyang buhay lamang. Panay ang dasal niya na sana daw ay malagpasan niya ang kanyang karamdaman sa ngayon. Payat at hindi masigla ang katawan ni Glidel at ayon sa kanya, alam niyang bubuti ang kanyang pakiramdam dahil nananalig siya sa paong may kapal. Pero sa kabuuan, makikita mo si Glidel na hindi na siya ganun katulad sa dati na masigla. Pero gayon pa man, sinabi ni Glidel na thank you very much sa kanyang asawang si Tonton dahil hindi siya binibitiwan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang iyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Samantala, top 3 most wanted person naman, city level arestado sa Dagupan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Higit 2 taon ding nagtago sa batas ang top 3 most wanted person city level ng Dagupan City Police bago ito nasa kote alas 10:30 ng gabi sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Ang suspek ay isang factory workers na binata na sostong gulang at residente ng Barangay Kalmay sa lungsod. Sa ulat ni Dagupan City OIC Police City Director Colonel Arnold Solomon, ang pagka-aresto sa suspek ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City na may petsang October 9 taong 2023 sa kasong statutory rape with no bail ban recommended. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Dagupan City Police ang suspek at kapag lumabas ang commitment order mula sa hukuman ay ililipat na siya sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristartit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Pinaya 11, binuwag ang drug den sa Ligo City, Davao del Sur. Meron pong 4 na suspect na arestado. Detalye na balita mula naman kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayang buntag usab, Kuyang Angel. Binuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa pakikipagtulungan sa Davao del Sur Provincial Police Office ang isang hinihinalang drug den sa Purok 1, Kanahay Village, Upper Mati, sa Ligo City, Davao del Sur, Pebrero 13, 2026, bandang 5:05 ng hapon. Naaresto ang pangunahing target na si alias Migo, 26 anyos at sinasabing tigapangasiwa ng drug den matapos magbenta ng isang pakiti ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 8,000 piso sa isang undercover agent ng PDEA. Kasama rin dinakip ang kanyang tauhan na si alias Nereza at 2 bisita na nakilalang sina alias Nika at alias Niknik. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 30 gramo at tinatayang halagang 240,000 pati na ang mga drug paraphernalia at buy-bus money. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Soter. Itinanggi naman ni Senator Bongo ang pagkakasangkot nito sa war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. Iginiti ko na walang katunayan o kaugnayan ang kanyang papel at responsibilidad sa war on drugs
noong nasa serbisyo pa siya bilang Special Assistant to the President mula June 16 hanggang October ng 2018 at bilang Executive Assistant to the Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Muling tiniyak ni Senator Go na palagi nilang pinaprioritize ni Tatay Digong ang kapakanan ng mga Pilipino at ang commitment nilang maglingkod sa mga mahihirap. Ayon pa sa senador, ang nasabing alegasyon ay walang batayan, hindi patas at may kinikilingan. Sinabi pa ni Senator Bongo, alam ng ating mga kababayan na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho nang naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos upang tulungan ang mga kapwa Pilipino lalo na ang mga mahihirap at walang malalapitan kundi ang gobyerno. Bukod dito, ayon kay Senator Go, ang iba pang pinangalana o bukod po kay Senator Go, ang iba pang pinangalanan na sinasabing sangkot sa war on drugs ay sina Senator Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III at dating PNP Chief Oscar Albayalde. San Jose Elementary School sa Ormoc City, Leyte, abay nasunog. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Isang paralan sa Ormoc City na lawigan ng Leyte natupok ng apoy. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection Ormoc City, ang yaran sa Leyte alas 6:22 ng gabi sa San Jose Elementary School, Barangay San Jose, Ormoc City. Natupok ng apoy ang tatlong grade 1 classroom ng USAID. Napula ang apoy naman alas 7 na ng gabi. Pumalo sa 1.7 milyong peso ng halaga ng pinsala ng sunog at wala namang naiulat na casualty. Sa kasalukuyan inimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection Ormoc City ang sanhi ng sunog. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala sa showbiz tayo, 4:39. Albert Martinez malak munang magpahinga sa trabaho pagkatapos sa role niya sa Batang Quiapo. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Sunod-sunod na ngayon ang mga pinapatay na mga halagang karakter sa Batang Quiapo ni Coco Martin. Pagkatapos ni Christopher De Leon ay mukhang si Albert Martinez na ang kasunod. Pinaghahandaan na rin kasi ni Albert ang plano niyang pagkatapos niyang magbatang Quiapo. Pero ang sabi ng premyadong aktor, pagkatapos daw niya rito sa Batang Quiapo ni Coco Martin ay magpahinga daw muna siya at hindi muna siya tatanggap ng trabaho. Mas gusto raw niyang mag-focus muna sa pamilya, maglaan ng oras sa kanyang mga apo at anak. Heto pa ang pahayag ni Albert Martinez. Pahinga muna. Enjoy muna yung family and friends and me time. Iyan ang pahayag ni Albert Martinez at bukod sa taping niya sa Batang Quiapo ay pinagkakabalahan din niya ang promo ng pelikula niyang The Lotto Winner kasama si Kylie Padilla na magsishowing na sa Miyerkules, February 18. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Gorgie! Umaga, Pilipinas! Ay, sa mga may lakad, wag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound din po Balcolone. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabidrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang lokasyon ni Sherwin Alparo kasama ang tropang Pogi ng Pride Detergent ay nasa Barangay Marulas, Valenzuela City. Ayan ha. Sa mga taga Barangay Marulas, Valenzuela City, lakasan yung mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating Word of the Day ay ripe. Ripe. Hindi hinog ha. Ripe. R-I-F-E. Ripe. Ayan ha. Sa Tagalog laganap. Kalat. Ayan ha. Sa Ilocano nasaknap.
nasaknap pa. Yan po ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din ng Korte Suprema ang kahalagahan ng emosyonal at psychological na kahandaan ng pagpapakasal matapos ideklarang void, walang bisa, ang kasal ng isang mag-asawa dahil sa pagiging masyadong controlling at domineering ng asawang babae. Walo? Ground ng annulment pala yan, ano ha? Yung masyadong domineering at controlling ang isang babae. Sa mga miyembro ng uhaw. Sa mga miyembro ng POGI, ha? Yung pambansang organisasyon ng mga gwapong ina-under. Pwede pala kayong pumunta ng Korte Suprema, ha? Sino ba chairman ito? Good morning, Kadote. Ano ba? Ang daming samahan kaya nito, ano ha? Mamaya isa-isahin natin, ha? Doon sa mga misis, ha? Masyadong domineering, ha? At masyadong controlling, ha? Na mga misis. Kisses. Nabasa mo ba ito? Hindi mo ito binasa? Ayaw mo basahin, ha? Sa 14 na pahinang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Henry John Paul Lenting. Pinagtimay ng 3rd Division ng Korte Suprema ang naunang hatol ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa pagsasama ng mag-asawa dahil si Mrs. ay masyadong domineering. Ayon sa mataas na hukuman, napatunayan ang psychological incapacity ni Nelly sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Ilan sa mga puntong binigyan pansin ng Korte ay ang mga sumusunod. Ang pagiging diktador, domineering ng babae sa kanilang pagsasama. Hindi na daw po pwede yung yes ma'am, ha? At hindi na po pwede yung sa bahay na ito, akin ang last word. Sige, magluto ka na. Yes dear. Maglaba ka na. Yes ma'am. Hindi na rin po pwede ang Canadian. Kuya Boy, dito ka sa Pilipinas. Kuya Boy Wong, ha? Laba ka na dyan. Luto ka na dyan. Bawal na daw yan, ha? Ito. Ang palagiang pagpipilit ng asawa na mag-update sa kanyang kinalalagyan sa lahat ng oras. Teka muna. Mga kilala ako mga justices, may tracking yung kanilang numero, yung kanilang cellphone. Nilagyan ni Mrs. Meron pala ngayon sa cellphone kisses. Yung sa cellphone, pwedeng lagyan ng tracking kung nasaan ka. Oo. Ang ginagawa ng iba, meron, di ba? Ang ginagawa naman ng iba, ino-off, pwede ba yun? Anong purpose pa kung ino-off yun? Ha? Pero natatrack sila. Kaya yung iba, kunwari pupunta ng opisina, tapos iiwanan doon yung cellphone. Iiwanan doon yung cellphone. Gagamit ng panibagong cellphone. Ayan ha. Uy, hala, bakit ko ba naikikwento? Magagalit sa akin yung mga yun. Oo. Hindi, ako naman, nagdadala ko lagi. Isa lang naman cellphone ko, Oo. Meron, mga justice. Meron pa general. Hindi na. Ang gagawin nila, may cellphone, di ba? May tracking device pa lang inilagay si Mrs. Siyempre, hindi naman nila mabura. Ang gagamitin nila, iwanan yung cellphone. Doon sa opisina. Ganun pala ginagawa. Kung hindi sa golf club, golf course, iwanan ko na nasa golf kunwari sila. Tapos aalis, bit-bit yung cellphone. Ayan, Pero huwag kayong mag-alala. Ito, may ruling na ng Korte Suprema. Kaya sa mga takusa, sa mga laging ninenervyos. Ito, Justice, wag na, baka madulas mong pangalan. Madulas pa ako sa pangalan, mahirap na, malalaman pa. Ang palagiang pagpilit ng asawa na mag-update sa kanyang kinalalagyan sa lahat ng oras. Nako, mabuti na lang, ang ponente nito, binata. Binata, si Justice Inting hindi siya maakusahan na para sa kanya, pabor sa kanya itong ruling na ito. Binata, si Justice Inting. Kakulangan sa emosyonal na suporta na nagpapakita ng kawalan ng kakayahang gampanan ang mahalagang obligasyon sa asawa. Sa isinagawang pagsusuri sa babae, napatunayan na meron itong narcissistic personality disorder na may paranoid features
na naging matibay na basihan sa desisyon ng korte. Depensa naman ng babae, inaabuso ng kanyang asawa ang kanilang mga anak. Hindi lamang psychological kundi sexual. Sa kabila nito, diniklara ng Korte Suprema ang kasal ng mag-asawa bilang void from the beginning. At parang hindi nangyari kailanman dahil ang ugali ng asawa hindi lamang simpleng away mag-asawa, kundi isang malalim na isyung psychological na nakakaapekto sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Tsaka irrelevant yung naging depensa ng babae na ina-abuse yung kaya niya ganon dahil sa minomonitor mo. Oo. Ayan. Kung sa bagay, kayo naman, kung maliligaw kayo, nakita ninyong may narcissistic behavior yung inyong nililigawan, tigil nyo na. Diba? Oo. Baka hindi talaga kayo. Oo. Pero at least to magandang ruling to, ha. May justification ngayon yung mga yung mga takusa, ha. Ba't parang ayaw mong basahin ko to, Kisses? Ha? Lahat kayo nalilisik ang mata dyan. Kaya pala walang gusto magbasa nitong storya. So, ang ruling ay binase ho sa pagiging narcissistic personality ni Mrs. Oh. Pero kung gusto mo daw, ito, tip ko sa inyo. Kung naghahanap kayo ng mister na 24/7 alam nyo kung nasaan, hindi umiinom, hindi nagsusugal, hindi nang bababae, mabait, at hindi rin kayo sinusopla, hindi kayo sinasagot pagka kayo nangaaway, so, yun ang hanapin nyo. Marami yan, marami. Oo, yan sa Laloma, Laloma, tsaka sa North Cemetery, marami yan. Maganda umaga, Pilipinas! Dito na, basta't naka-on location sa cellphone, kahit naka-off, malulukit. Kahit naka-off. Bay, luk-luk, sino nag-develop ng picture na yan? Dapat naka-off para hindi ka malukit. Ayun. Paano naman? Kaya nga, di magdududa lalo pagka in-off mo, di ba? Oo. Paturo tayo. Magpapaturo ako na kay General Nick Bartolome kung anong dapat gawin. Boss Nick, paturuan mo nga kami ang dapat gawin. Okay, kay Attorney Hil Meneses. Dito nga muna tayo. Mamigay na muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ayan, may huli na si Sherwin. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa Barangay Marulas, sa Valenzuela, nalocate natin. Yung itong masipag na driver na ito, napapasok pa para maghatid ng kanyang mga estudyante sa nag-aaral? Sa San Juan, saka sa Ateneo. Saka sa Ateneo. Siguro mo nag-drive para ihatid ang kanyang mga pasahero at palagi naka-tune in. Siyempre, DCRS. Talaga sa DCRS. Pero sige nga, patunayan mo na hindi ka nagkamali na pinakikinggan. DCRH talaga pinakikinggan mo. Sinong announcer paborito mo? Siyempre, Angelo Palmones, Antonio Taberna, Jerry Baha, saka siyempre si Pio Macalpa. Talaga, hindi maliligaw. Hindi maliligaw. Eto, bigyan na natin ng 1,000 pesos. Salamat, maraming salamat, Sir Angelo Palmones, at saka sa buong pamunuan ng DCRH. Salamat po. At syempre, hindi lang yan kapag nakuha mo ang ating word of the day, so hindi yung ating medium component. Ang ating word of the day, ripe. Ripe, yan ripe, R-I-F-E. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, meron kang medium component at isa din ang Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At syempre, dahil sa Miyerkules Chinese New Year na, meron kang Chinese New Year medyo Noche Basket, pati dyan ang ACS at ng DZRH at
ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride Republic Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay-Away Formula. 2 kilo yan para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya lahat ng laban nyo, ubus yan! Maraming salamat po sa ulit po kay Sir Angelo Palmones at saka sa buong pamunuan na rin ng DCRH. Ayaw, buti nila. Kala ko ulitin mo. Ano pangalan ni Kuya? Ano ulit pangalan ni Kuya? Kinakabahan kanina. Kuya, anong pangalan mo uli? Guys, manalo na 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DCRH Malakas promo. Kasama ang Pride Detergent Ice number 6. Sherwin. Para DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sherwin, nagmamadali ka naman. Sandali, Sherwin. Oo, Diyos ko. Sherwin. Gustuhin mo. Sherwin. Isang pigit na lang o kabisaan na. Sherwin, anong pangalan ni Kuya? Pangalan mo, Kuya? Sandro Lagidaw. Si Sandro. Sandro. Ano saan? Dito ang Barangay Marulas. Valenzuela. Tubong Sorsogon. Tubong Sorsogon. Taga Marulas siya. Magkapit bahay tayo. Ako taga Kurahatan ako eh. At taga Karuhatan doon siya. Karuhatan siya. Sa may Kurahatan. Sa may tapat ng SM. Barangay Marulas, BBB. BBB. Yung lagi binabaha. Magkakadikit yan eh. HBB, saka yung MM. Ay, binabaha ka pa ba dyan, Man Sandro? Sa BB? Sa BBB? Binabaha pa rin ba? Dito binabaha talaga, pero sa lugar ko, medyo mataas din na ako. Mataas. Okay. Hindi, may tatanong lang ako. May tracker ba yung cellphone mo? May tracker? May tracker ba yung phone mo? Meron. Meron? Tracker, Sino naglagay? Sino naglagay ng tracker? Pero mamaya pagdating ko sa sigurado bubuksan ko yung hindi. Sino naglagay ng tracker? Sino naglagay ng tracker sa phone mo? Hindi, ito eh. Basta nandito na. Andiyan na? Baka... built-in tracker. May mga ganun eh, no? May mga app na ganun eh. May nag-install niyan. Hindi mo lang alam. Siguro yung misis niya, panigurado. Baka dito, mapa Supreme Court din, no? Sige, okay. Wala tayong magagawa. Landmark decision. Kaya sa mga ayaw matrack pero gustong manalo ng 1,000 pesos, lagi na putok sa DCRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DCRH Malakas promo. Arch number 6, Sherwin Batal para DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas promo! Ato Roselis, happy birthday. Sabi ni Bentong, lahat naman daw po ng phone meron nun. I-activate na lang. Asan dito? Hindi ko makita sa cellphone ko eh. iPhone 20. Wala eh. Saan dito? Baka meron din akin ha. Hindi ko lang alam. iPhone 20 cellphone ko eh. Wala pa bang iPhone 20? Huli na yung sa inyo. Oras muna. 5 minuto na lamang. 5:00 na ng umaga. Anyari?